Hayaan mo, hindi mag-debate, hindi ikaw. Oo nga naman, parang yung sinasaklaw mo yung trabaho ng Kailangan DOF. tinatanong ko, hindi ba tama? Para maging affordable, tanggalin natin ang 12% VAT. Nako. Oo nga naman, ano? Kasi po kanya yung sa 27,000 megawatts, ang dami pong problema dun eh. Okay. Teka muna, sinabi mo sa akin ka ako, dependable na yan eh. So, ibig mo sabihin ka ako, we cannot even depend on 27,000 hindi pala maasahan yan. Hindi pala dependable kung gano'n. Kung ano-ano yung pinagsasabi. Kasi po, ang mga planta natin po, hindi naman po... Tsaka hiwa-hiwalayan niya, kapuluan tayo, gano'n, no? Oo. Talaga naman ka ako hindi hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay nga yung kapuluan natin eh. Baka kung, di ba? Opo. Kako pinag-uusapan natin peak load. Oo. Yung pinakamataas. Sa isang araw. Magkano ba yung base load? Sabi ko gano'n, no? Akala siguro hindi natin. Yung base load po ay 12,000 naman pala eh. So kahit nakako yung 27,000 megawatts na yan. Opo. Gawin na lamang nating 15. Ibig sabihin yung 8,000, yung 8,000 hindi talaga dependable. Kahit sinasabi mo dependable yan. Opo. May 15 tayong talagang dependable. 12,000 lang ang base load natin. Talagang sobra-sobra. Tama o hindi? Tama po. Pero kasi po, pero meron na pa naman rin pasabali lagi. Hindi tayo matatapos kung palagi kayong merong sinasabi. Kaya tayo nagtataka hanggang ngayon. Dito lang sabi ko eh. Arithmetic lang ito eh. Totoo po naman. So, doon ang pagsisimula. Kaya ang daming issue kako. Hanggang ngayon kako, hindi ko pa naririnig yung pag-uusap tungkol sa affordability. Dapat abot kaya, di ba? Abot kaya kasi kasama doon sa pangunahin yung affordable. Yes po. Isipin mo. Sabi ko, affordable, reasonable, fair, and competitive price of electricity. Paano ka ako natin pangangatwiranan yun? Ang pinakamabuti ka ako, huwag na kayong kokontra, tanggalin natin ang 12% VAT. Nako. Tama o hindi? Tama po. Kasi yan ang talagang dapat na gawin para bumaba, para maging affordable. Ay, instant po yan. Pagka inutos kayo, kinabukasan, pwede na agad umepekto yan, sir. At sabi ng isa, paano po nyo gagawin yun? Siyempre po, kanya, hindi Huwag ka ako makikipag... Bakit ka ako, nakikipagdebate ka ba para sa DOF? Hindi ba DOE ka eh? Oo nga naman. Hayaan mo DOF makipagdebate, hindi ikaw. Oo nga naman. Parang yung sinasaklaw mo yung trabaho ng DOF. Kailangan tinatanong ko, hindi ba tama? Para maging affordable, tanggalin natin ang 12% VAT. Nako. Talaga, wala po. Ngayon, palagay mo ikaw, DOF ka. Halimbawa na, sige, andun ang DOF. DOF ka. Siyempre nga naman, mawawalan tayo ng 12%, mawawalan nakita ang gobyerno. Yan alam mo nakikita mo lang yung mawawala ka, yung maghihirap ka kung saan mo kukunin yung 12% VAT, saan mo kukunin. Mga magkano sa estimate niyo yun, sir? Pero hindi mo ka ako, palagay mo na ka ako 100 billion. Malaki-laki din pala. Kunwari lang yan, 100 billion. Pero hindi mo iniisip, yung magiging advantage sa mga negosyo kapag binaba mo ang presyo ng kuryente. Alam mo ba kung ilang ulit natataas ang ating economy? Sapagkat pagka nababa ang presyo ng kuryente, dadami ang magninegosyo. Yung manufacturing lang, yun naman existing na negosyo dito, lalong makakapaggawa ng mas maraming baka mag-expand pa sila. Yung serbisyo, lalong Sa makatwid, dadami ang negosyo, tataas ang output ng negosyo, pati trabaho, dadami ang trabaho, tataas ang income, dadami ang buwis. Maraming Anong malay mo, sabi ko, sa parang ito, ngayon lamang tayo talagang tataas ang GDP. Oo nga naman. Malay mo kapag ginawa natin 10% ang growth ng GDP natin. Kahit kailan hindi pa tayo umabot ng 9%. 8% hindi pa tayo umabot. Yes po. Pinakamataas panahon ni President Digong, 7%. 7%. Paano kung gano'n ang argumento? Naisip nyo ba? Nakwento nyo ba? Na-simulate nyo ba? Oo nga naman, kung gano'n ang mangyayari. Kasi ang mangyayari ron, bababa ang production cost. Magiging
Magiging competitive tayo sa mga katabi nating bansa. Di ba? Yun naman ang nakalagay sa EPIRE. Hindi ba? Oh, yes po. Sabi niya, transparent and reasonable price of electricity within a regime of fair and true competition. Yun ang sinasabi. Ayun. So that our products kanya will be competitive in the world market. Yun, opo. Nasa EPIRA. Ayun pala. Hiwalay pa ito, Sen, ha? Yung pagtanggal ng 12% VAT, hiwalay pa dun sa... Hindi nga, yun nga para bumaba. Isa pa yan. Ito nga ang gagawin natin para bumaba. Kasi nga, hirap na hirap silang magpababa eh. Sabi ko, gusto nyo bumaba? Tanggalin natin tanggalin natin ang system loss. Isa pa yun. Ayan, panibago Di pa ba po yan. baba? Kasi tingnan mo naman, ang dami ninyong pinababayad sa tao. Meron siya akong binabayar universal charge. Nako. Opo, nasa metro natin yan. Nasa billing. Mamaya, ERC, babalikan kita. Merong stranded cost. Iba pa po yun. Merong stranded debt. Yung stranded cost, hindi na natin binabayaran nung nagkaroon ng mura kuryente ake. Yes po. Pero ilang sentimo lang yan. Pero yung stranded debt, binabayaran pa rin natin. Utang ho natin yun. Debt. Stranded debt. Kasi ipinarada ang utang ng Napocor, kung nalalaman ninyo ngayon, dahil in-unbundle. Yes po. So, inalis ang generation, iniwalay ang transmission, iniwalay ang distribution. Lahat ng utang ng NPC para makarecover, ipinark sa PISAM. Ayun. Ang PISAM ngayon ang magbebenta. Ng mga ari-arian ng Napocor. Ikaw naman ka ako, PISAM. Ilang daang taon ang binigay sa'yo para ibenta mo ang mga natitirang assets ng NPC para pakinabangan. Para sana maiwasan na natin yung kababayad ng stranded cost at stranded debt. Ang buhay niya raw, parang binigyan natin ng 25 years at matatapos next year. Humihingi ka naman ng 10 taon. Nako. Bigla tuloy sumagi sa isip ko, Sen, bago nyo ituloy yan, yung mga EPIRA claimants, na ilang bilyon na ho yan, hindi pa nababayaran, di ba? Nung nakaraang linggo, parang nagmamakaawa sa inyo na matulungan nyo man lamang sila. Anong EPIRA claimants? Yung mga empleyado ng Napocor. NPC. NPC, yun nga po. Hindi, meron rin nabayaran. Kaya lang, sa dami kasi. Hanggang ngayon nga po, nag-claim pa rin sila. Isip-isipin mo yung... ito pa, sabi ko. Tingnan mo na lang, sabi ko, sa mga tinatawag nating SPAG areas. Yung SPAG areas, ito yung Small Power Unit Group ata eh. Ito ngayon ang pinamamahalaan na lang ng Napocor. Nagkataon, nandun yung aking dating kasama sa House of Representatives. Anak ni Speaker Nograles. Si Coco, nung nag-present siya, talagang napagandang presentation. Babalikan kita kako, medyo namutla. Tingnan mo na lang yung SPAG areas. Kayong namamahala dyan. Ang SPAG areas ay katulad dyan ng Mindoro. Nakita mo ang Mindoro, talagang palagi yan. SPAG area yan eh. Ang Palawan, Masbate, Catanduanes, Siquijor, etc. Sila ay nagre-rely lamang doon sa perang bigay ng NPC na pambayad. Kunwari, kamukha sa Mindoro, ang mga power producers dyan, ang kanilang panggatong ay langis. Okay? So, nung giniera ng Russia ang Ukraine, tumaas ang taas din po ang presyo ng kanilang bayarin doon. So tataas ngayon yung langis, nahihirapan ngayon ang NPC na bayaran yung power producer. So ngayon, napipilitan ngayon yung power producer na ibaba niya yung kanyang capacity. So, halimbawa, yung sa Mindoro Occidental. Yan, isa pa po yan. Isip-isipin mo, labing isang munisipyo lang ata. Ang ginawa niya, tigda 2 oras. Kasi, from 15 megawatts, ginawa na lang niya ng 7. So, sabi ko kay Coco Nograles, Mr. President of NPC, sumulat sabi kako yung isang doon yung isang may-ari ng power plant doon eh. Sinisingil ka kako ng 140 million. Umabot na yata ng 144 million. Kasama tubo. At binigyan ka na ng directive ng ERC na bayaran mo. Bayaran mo na siya.
Okay. Hanggang ngayon, hindi mo binabaya. Isip-isipin mo nga ako, yung PC nila, hindi naman ganun kahaba. Maliit nga. Kapag hindi mo binayaran kaagad yun, magkakaroon ng problema sa paggawa niya ng kuryente. Kaya nga pagproduce ng kuryente. brownout sila. Opo. Ang nagsasuffer dito ay yung mamamayan ng Mindoro. Oho. Ba't hindi mo bayaran? Sabi niya, sir, pinaprocess na po. Ilang araw ba yung processing? Yung kanil daw, statutory period ng processing, 45 days. Takbo po, napakahaba pala yan. Ano? Sabi ko, President of NPC, Oho. kung ikaw ang nasa kalagayan ng taong yon, paano mo pa ako paandarin yung walang-wala ka na nga eh. Totoo nga. Sinisingil ka na 144 million, hindi mo binabayaran. Saan niya kukunin ka ako yung panggatong niya? Oho. Pinaprocess, okay lang. Sabi niya ata parang 15 days. Sa halip na 45 days, 15 days na lang. bigla. Oho. Ano ka ako? 5 days. Hindi ka ako. Pag hindi ka mukhang na ano naman sa 10 days ata. Kaya narinig pala nung taong Ganun po. nagano sa akin. Na-monitor siguro sa social media. Oh. napaiyak eh. Aba. Nakikiusap na makipagkita sa akin na wala po akong panahon, pasensya na kayo. Hindi nga po ako makagulapay ngayon. Oho. Magpapasalamat lamang po kami sa iyo. Hindi na ka ako kailangan. Kung narinig mo ka ako, ay talaga namang dapat na bayaran kayo. Nakita ko po yung mga dokumento eh. Oho. Malamang, Ganyan ang ginagawa natin dyan eh. totoo po, kung paano makatutulong yung mga yan. Kami ho ang maging representanyo ni Nelson para makita namin kung talagang gumana at nagkabayaran talaga. Kasi kung hindi ho, wala hong sasaksi dyan, Sen. O sige, di pumunta kayo. Saksihan ninyo yung pagbabayad sa kanila. Kung nagkakuryente, Oo, nagkakuryente talaga. Tsaka yung bunker fuel nila, medyo, di ba? Tsaka para makita ninyo kung paano nakangiti ang mga tao. Ayan, na yan, oo. Sufficiente na yung kanilang... Mula doon sa 2 oras na schedule nila, naging siguro kalahating araw. ano yata yun? Ormeco yata yun. Ayun, tatango-tango dyan sila Ma'am Joan Enriquez. Yung May ating Omeco, may Ormeco, may ganyan. Yan, Kasi opo, oo. parehong Mindoro eh. Opo, yung Oriental at Occidental yan, Sen, ano? Malamang ganyan din ang problema ng Marinduque. Di ba? May maliit na isla din yan eh. Mga ganyan ang problema nila dahil nga hindi sila ma-supply dahil wala nga transmission eh. Di ba? Mabigat din naman yung paglalatag ng Off-grid transmission ata sila line. dyan. Oo. O kaya nga pinipilit. Kaya nga ako, ang palaging discussion ko kung paano natin may bababa. Hanggang sa nga dumating kami sa 12%. Yun. Hirap na yung debate, yung discussion eh. Totoo po, oo. Paano ka ako yung system loss? O yan. Alam mo ba ako yung URR? Nandyan ka. O yan ang NEA. Opo. National Electrification Administration. Opo. Uniform reporting blah blah blah. Ganito yan eh. Yung electric company, yung electric cooperative, kunyari ikaw ang Presidente Nelson. papatakbo ng Ikaw nagpapatakbo, di ba? distribution. Bumili ka kay Jen. Si Jen ang supplier. Eh. Opo. Ito yung binenta mo sa... ano ba kayo? Oktubre ba ngayon? Oktubre. Opo, Oktubre pa. Patapos na pa Oktubre O, niya. nagbenta ka last month, September. Doon sa libro mo, ang ibinenta mo sa mga nasasakupan mo, Sa mga bahay-bahay. worth 10 million pesos of electricity. Okay. Okay, opo. Kasi yun ang binayaran mo kay Jen eh. Si Jen, binil ka niya, binayaran mo si Jen 10,000 worth of electricity. Opo. Okay. Ngayon, nung kolektahin mo doon sa Sa Mga bahay. consumer. sa consumer, 8 million lang ang nakuha mo. Ako, di abonado. Abonado ng Oo, 2 million. yung 2 million, yun ang system loss. Ayun. Ngayon, ang sabi nila, yung po kasing mga iba, may nagnanakaw ng kuryente. Kung Yung ano isa naman. po, nagkamali ng basa ng ganito. Nagkamali po yung ng accountant. Oho. Marami. May Opo, technical, merong non-technical system loss. Paano ngayon yun? Kaya ka ako tumataas yung pababayad nyo sa kanya, Oo naman. yung 2 million, hati-hati sila doon. Lahat Kaya ng tataas consumer na naman na yun. yung bill mo eh. Opo. Because of that system loss. Baka naman ang nangyari, sabi ko, yung collector mo nangungupit.
Posible Di ba? din po mangyari yan. Opo. Pwede. O kaya yung kuryente mo naman, substandard na makukawad Yung mo mga kasi. kawad, Kaya, sumasagit-sit yung kuryente. May singaw daw yung kuryente. May singaw daw po yan, di ba? May sumisingaw eh. Yan, oo. Parang yelo, natutunaw siya. Ayun po sabi nila eh. Ay, mga metro substandard. So sa dami ng Umiikot. pag-uusap, kasi sir, sabi niya, kapag inalis po ninyo yung system loss, pati po yung service ay So Apektado. there is a balancing, sabi niya. Alam mo dyan tayo hirap yung balancing na yan eh. Opo. Paano tayo pupunta sa balancing? Eh sinabi na ng Korte Suprema, sabi ko. Korte Suprema na nagsabi Opo. directed to the distribution utilities. Ang distribution utilities, yung Meralco, Yes po. yung mga electric cooperatives. Any expense charged to the consumer, sabi niya, by the electric cooperative or distribution utility, which did not inure to her benefit or to his benefit, is unjustified and inequitable. O sa mga ninakaw yung kuryente, pinasa mo sa kanya, Hindi pa din. yung bang pagnanakaw ng kuryente na inure sa benefit nung... Ay, hindi po. Hindi. Oo. O yan ang sinasabi. So hindi siguro balancing, dapat i-rationalize mo. O ngayon, dahil hirap na hirap kayo, kung paano natin ibababa, meron akong solusyon, sabi ko. Kaya ako naipasok yun. Yun Meron akong panukalang batas. Opo. Para wag na tayong magtalo-talo ngayon. Yung 12% na ba, Papababa. Oho. tanggalin na lang natin. So, napaganon sila. No? Oh. Pwede po ba yun? Ba't hindi pwede? Bakit? Yung ipira ba nakalagay yung bat? Oo nga po. Kasi ang tanong na natanda ko tanong niyo, sino ba nakaisip niyang bat na yan? Ba't ba nagkaroon ng bat ng kuryente? Yung si Puente Bella, yung taga Bicol. Namatay na yun, kaibigan ko yun eh. Monico ba yan? O ibang po? Hindi, yung Monico Puente Bella. Ay, Bacolod pala yun. Opo. Ibang Puente Bella pala ito. Letter P naman ng yung Puente Bella. Yung isa F. Puente Bella. Ayun, Puente Bella ng Bicol pala ito. Oo. Sa DOE rin. Oho. Sila mismo naglagay. Ayun. Ay, Ang naglagay, DOE para nga makakolekta. makakolekta tayo ng buwis. Kasi nga, inamend nila yung ipira, una 6% lang yun eh. Oho. Tapos inamend na naman nila, dinagdagan nila ng Ginawang another 6%. 12%. So ang nangyari, imbes na affordable, costly, exorbitant. Diba? Sobrang tubo. Ano ha? Pero anong chance, Sen? Kung yung ano yan, yung para ho ay maalis yung 12% bat na yan. Kailangan nga lang, umpisahan na naming dinggin. Kaya nga sabi ko, pakikausapin na ninyo ako si Senator Pia na i-organize na yan. Opo. At kung halimbawa hindi naman niya matutukan, pinapayagan naman sa procedure ng Senate, mag-create na lang ng subcommittee, ako na lang ang didinig sa sarili kong panukalang Ayun, batas. tama. So ipatatawag ko lahat kung sino yung kokontra. Ayan. Yung mga hindi kumokontra, hindi ko na patatawag eh. Kung siyempre, sino man ang gustong kumontra sa panukalang batas na ito, inaanyayahan ko lahat. Healthy discussion. Di ba? Magtagisan ng kaalaman. Siyempre, lahat ng pupunta ron, siguradong DOF. Siyempre, Department of Finance. Kasi malaki-laki talaga yung mawawala sa kanila. Pagkatapos ngayon, kailangan doon sa baba. Ganito kasi bicameral tayo eh. Kaya sabi ko kay Paolo, bunahin nyo na dyan. Sana madinig nyo na dyan. Opo. At sabay dinidinig na sa Senado. Pagkatapos kung may conflicting tayong dyan, wala naman siguro dahil pareho lang naman ang pinail natin. Yes po. Edi para mapirmahan ka agad ng presidente. Pag napirma ng presidente, magiging batas ka agad. Ayun. Aalisin na yung VAT sa lalo madaling panahon. Apakabilis yan, Sen. At saka malamang, yung mga nag-aalis ang pabrika sa Pilipinas, ang lalaki niyan na ang pangunahing dahilan, mahal ang kuryente sa Pilipinas, Sen. Di ba? Nag-aalisan sila dahil nga napakataas ng kuryente. Yun, Di ngayon ang mangyayari, babalik sila. Yun namang nandito, na hirap, matutuwa Ayan, ngayon. opo. So mapag-iigi nila ngayon ang operasyon nila. Ayan. Lalo ngayon madadagdagan. Kukuha siya na ngayon ng maraming mga trabahador. Opo. Yung iba namang domestic na mga ngalakal natin, maski sila, may engganyo rin magtatayo ng sariling negosyo. Mas dadami nga production nila. Yung MSMEs, lalong lalaki yan. Opo. Baka magresulta pa po ng pagbaba ng bilihin niyan, Sen.
Di ba? Kasi kung bumaba ang Magre-resulta sa ganun dahil nga dadami kasi ang produkto dadami ang serbisyo, gagana ang competition. Opo. Ang importante, marami ngayon ang nakikinabang. Binaba mo lang ang kuryente, nakinabang ang buong negosyo. Bakit hindi yun ang tingnan nila? Tinitingnan mo kagad yung nawalan ka kagad ng kapag-kolekta mo Maging imaginative ka. Pero bakit tanong nila, ano kaya ang chance yan, Sen? Baka naman parang sugal yan na nag-aalatsamba tayo kung ganun nga magiging resulta nito kung bababata, kung maalis yung 12% value-added tax. Sagutin mo nga sa Nelson. Hirap na ako nagpapaliwanag dito. Hindi pa niya... Hindi, sinagot nag-usap na kasi kayo ni Finance Secretary Ralph Recto sa isang meeting. Yung isa naman yun. Sa Senado rin Yung isa, hindi siya kumontra ron. Dadagdagan ko pa yan, sabi niya. Naalala mo ito na sinasabi ko, tanggalin natin ang ayuda. Ayun, yun nga. Huwag kayo nakukompuse, dalawa yan. Konektado lang sa kuryente dahil yung isa, inindex ko sa kuryente. Pero yung isa, direktang pinabababa ko, aalisin ko yung 12% VAT. Kasi doon sa mga ayuda, 198 million ho yun. Yes. At dito naman sa yung 200 per kilowatt hour, sa tansya nyo nga, mga 100 billion lang ito, Sen. Talagay mo. More or less. Mga ganun, sabihin, mas makakatipid pa tayo. Sa halip na ayuda, direkta pa sa taong bayan na makikinabang. Hindi lamang sa makakatipid ka. Lalong lalago ang negosyo. Pag lumago ang negosyo, nakikita mo naman yan, beneficial ripple effects ang tawag dyan Imaginein mo na lamang na mula sa 100 na negosyante na malungkot, biglang naging 1,000 ang natuwa. Doon lamang makikita mo yung paglaki. Ngayon, kapag dumami yung negosyo, dumami yung manggagawa, tataas ang income. Bawat isang manggagawa, sabi nga nila, tataas yung personal disposable income. Pag tumaas yun, marami siyang mabibili. Pag maraming bibili, marami ngayong magpupundar. Pag maraming negosyo, maraming tax ang makukolekta. Magkakasunod na yun dikit-dikit na yun Mababawi mo rin yung nawala doon sa bat Kaya mo. nga sabi ko sa'yo, nawalan ka ng 10, kumita ka ng 1 milyon. Oo nga. Yun ang gusto kong mapansin sana. Baka triple pa nga naman. Tama kayo, Sen. Sabi ko nga, anong malay niyo sa unang pagkakataon, ang bansa natin ay bigla na lang nag-grow ng 10% ang GDP. Hindi pa natin nagagawa yan. Tignan natin, Sen. Magandang abangan yan. At mukhang ang taong bayan ay nakabantay rin dyan. Kasi marami talaga sumasakit ang ulo buwan-buwan. Kung ang pag-uusapan yan yung issue ng Judith. Yung Judith na kuryente. Judith na naman. Sabi nila. Judith. Si Judith na naman niya. Ba't sakit sa ulo? Magkapatid yan, Sen. Si Bill, tsaka si Judith. Ganun ba? Judith na ng Bill. Ay, nako. Anyway, saglit lamang ho. Magbabalik.